Seal lang, pwede na. Oh. Ngayon kung ano po 'yun, ang mahalaga nakapanumpa. 'Yun nga yung point ko, eh. Dapat sa tingin ni Lacson pala nagsisinungaling, eh, di tinanong niya ng tinanong. Imbestigador naman siya, kayang-kaya ni Lacson 'yan. Alam niyo po pagka nagsisinungaling ang tao, madali lang hulihin. Puwera na lang kung ano ka, yung meron talagang mga anong tawag dun, yung sanay magsinungaling? Sige, tanong na po. Hindi kami uto-uto, ikaw yung papauto, balong. Joseph, ang purpose lang naman ng notary ay para gawing public ang documents. Ayun nga pinapaliwanag ko, eh. Puwede ngang walang notaryo yun. Kaya lang dahil hindi kilala ni Marcoleta, 'di ba? Gusto niya notarize. Correct boss, puwedeng magpirma ang sekretary sa notaryo basta may pahintulot sa amo niyang abogado. Jan Paulo Salto, stamp na may pirma kasama license mo. Yung sekretary, hindi rin yan maglalakas loob basta-basta. Napipirma ng notaryo at ano kung walang ano ng abogado yung amo niya, eh, putya. Ang takot lang niya na mademanda siya. Kaya karamihan ng mga sekretary na yan, 'di ba, bata? Karamihan kasi diyan mga nag-aaral din ng law, 'di ba? Oh, 'yun eh. Stamp na may pirma kasama license number. Correct. Hindi na raw na makontak si Gutesa. Sana walang masamang nangyari sa kanya. Breaking news daw po. Oh, manalangin po tayo na walang mangyari kay Gutesa. Ang tapang kasi. Hindi nga importante yung notaryo, eh. Pwede nga after niya sa Blue Ribbon. Saka pala magpanotaryo. Pathological liar. O, kita mo, bibigyan kita ng halimbawa, si Alcantara, saan pumirma? Doon pa lang. Nauna pa yung testimonya niya bago niya pirmahan. Nung binasa niya, tsaka pa lang siya pumirma. Sabi ko nga, ang drama naman ito. O yung pala, ganun yun. Tsaka pa lang sila pumunta ng kung saan. Ibig sabihin, walang notaryo yun, yung kay Alcantara. Kasi pumirma pa lang siya, eh. Alam nga namang notaryo yun ng walang pirma si Alcantara. Pathological liar. May pinagtatakpan si Lacson na 2,000. Alam na natin yun. Perfecto Logroño. Bit ka naman ganyan magtanong. 2016 nagsimula na si Orly magtrabaho sa mga tuta ni Duterte. Okay na yan, Balong. Okay na yan, nakakaawa ka na. Wala nang kwenta. Marines yun. Alam mo ba yung Marines? Kung saan ka i-assign. Okay na yan. Kung sa tingin mo si Saldico ay tuta ni Duterte, wala tayong magagawa. Tingin mo ba tuta ni Duterte si Saldico? Saka ng tatay mo, Balong. Oh. Yan si Balong, pato liar. Mama Jo, pag iniiba na nila no, yung mga usapan, bato na naman. Wala naman. Notaryo, walang abogado, sekretary lang ang pipirma, authorize sila. Yung mga kinakanta ng mga mag-asawang Diskaya, hindi nasali sa kinasuhan ng DOJ. Sayang, madaming DE at congressman involved doon. Ang importante, nariyan si Saldico. Si Saldico, susi yan eh, di ba? Ako, eto pala, nakalimutan ko. Yun pong usapin po ng anong tawag doon? Sa usapin po ng immunity, anong tawag doon? Interparliamentary, ano yung tawag? Kaya hindi maimbitahan si Saldico dahil sa interparliamentary, yun, nakalimutan ko yung termino eh. May galangan sila, di ba? Interparliamentary, yun na nga.
Eto ang sagot ko dyan. Okay. Dapat kayo sa kay Lacson, courtesy. May courtesy, di ba? Okay. Kung ganyan na nadidiin sa Blue Ribbon Committee si Saldico, mapipilitan siyang pumunta diyan. Ang imbitasyon nyo dapat sa Blue Ribbon kay Saldico, dapat ang pag-imbita nyo ay para maipagtanggol niya yung kanyang sarili. Ngayon kung ayaw niya ipagtanggol ng kanyang sarili, talagang sa report ninyo, talagang siya yung mastermind kasi siya yung tinuturo ng lahat eh. Dapat yun yung lumabas sa report ninyo. Ayaw niyang kontrahin eh. Unfair kasi yun. Alam nyo, unfair yun kung hindi nyo siya iimbitahin kasi dinidiin siya ron sa Blue Ribbon Committee tapos hindi nyo iniimbitahan. Ibig sabihin, kawawa naman si Saldico. Lalabas sa report nyo na siya ang mastermind. Siya yung tinuturo ng lahat tapos hindi nyo siya hahayaang magtanggol. Yun po dapat, no? Kaya nyo siya iniimbitahan para maipagtanggol niya yung sarili niya. Ngayon kung ayaw nilang ipagtanggol yung sarili niya, si Martin tsaka si Saldico, wala kayong magagawa dun. Ayaw nila Pero hindi nyo pwedeng ipagtanggol. Di ba? Ipagtatanggol yan yung tinuturo ng suspect, ng testigo. Courtesy. More than 2 testimonies or witness are no longer conspiracy theory. Elementary sarbads. May pasabog si Dean Chase, almost $3 million sa Amerika. Sunwest din ang pangalan from 1996. Delinquent business account sa California, binayaran lump sum last 2024. Pasensya na, hindi ako makakapag-react dyan kung sino man yung Dean Case. Hindi ako makakapag-react kasi hindi ko alam yan kung ano yung gusto mong sabihin. Maria Lisa Bascon Marino, yung pag-take oath sa Senado, kunin lang yung transcript at pirmahan ni Sergeant only, mas malakas yun kaysa notaryo. Mismo po yun, yung transcript nila, mas malakas po yun kaysa anumang notaryo. Sa usapin ng Senate hearing alam nga naman po siya yung tagalabas, may notaryo po ako, wala pong silbi yan. Di pumunta ka sa Senado. Nakanumpa yan, nanumpa yan. Kaya sa pag-question ni Ping Lacson, no, sa pagtatanong niya na to, siya po yung napapahiya Pero yun mo sasabihin niya, was he just made to sign a prepared affidavit? Ang tanong ko, bakit mo tinatanong sa labas ng investigasyon mo? Ikaw mismo nag-iimbestiga. Bakit hindi mo tanungin si Gutesa? Nagtatanong ka sa hindi makakasagot si Gutesa? Kaharap mo na siya, hindi mo siya tinanong? Unfair kay ano yun? Unfair kay sa testigo mo. Testigo mo yan Basa. Boss, sabi ni Auntie Claire Castro, may ibang motido daw si Magalong sa ICI, kaya sisibakin. Sinabi sisibakin na? Hindi ko napakinggan Sinabi sisibakin na raw si Magalong. Alam niyo po, sa totoo lang, si Magalong lang po yung sa composition po ng inyong ICI. Una, si Magalong lang po yung sikat. At siya lang po yung talagang pwedeng pagkatiwalaan. Ngayon, kung tatanggalin nyo pa si Magalong, wala na po magtitiwala dyan sa ICI na yan. Una, hindi naman live yung kanilang mga investigasyon. Tapos maglalabas sila ng halimbawa, biglang naglabas yung ICI, hindi kasama si Martin, hindi kasama si Saldico sa kakasuhan. Kukwestiyonin sila. Etong naka-live tinuturo si Saldico tsaka si Martin Pagdating sa hindi live, ang desisyon nila
sa investigasyon nila, hindi kakasuhan yung dalawa. Yan yung problema ninyo. Kasi hindi naka-live yung investigasyon nyo. So kung hindi naka-live yan, duda mga tao dyan. Kailan magdududa? Pag hindi nyo sinama si Saldico at saka si Martin Romualdez.